Magandang araw sa inyo mga boss, mga sir. Yung po mga naghahanap ng mga murang listings po, mga murang properties, mga mabilisan ng bentahan mga boss, mga sir, yung mga properties na pwedeng utangin, punta po kayo dyan sa aking Facebook page or Facebook account. Baka may magustuhan kayo dyan mga boss. Follow na rin kayo. Okay. Meron akong papakitang property sa inyo, malapit sa dagat, beach house actually. Few steps lang, nasa dagat na po kayo. At magandang dagat dito ha. Nasa Palawig, Zambales po tayo. Iba ang contour ng dagat dito. Medyo mababaw po dito. Swimmable mga boss, mga sir. Tapos, masisipag din ng mga fishermen dito. Kaya pwede kayong makakita rito ng mga or pwede kayong makabili dito ng mga fresh fish. Especially kapag magandang panahon. Today is June 22nd. Medyo mahangin. Pero kita nyo naman dyan sa drone shots natin, maganda ang contour ng dagat. Maganda yung dagat mga boss, mga sir. Alright, ito yung property. Okay mga boss, so ito po yung bahay. Corner lot siya. At syempre, walking lang kayo papunta dun sa beach. So kung may mga bisita kayo, talaga mag-i-enjoy dyan. And very ideal din siya gawing Airbnb. Dahil nga malapit lang sa dagat mga boss. Diba? Dito pwede pa kayo maglagay ng swimming pool. So by the way, 421 square meters to. So I assume siguro 20 yung dito sa front, 20 rin yung dito. Tapos naka-curve yung kalsada mga boss for ease of access, no? Yan. Okay, and then dito, meron din kalsada dito mga boss. Papunta na yan sa mga sitio dyan. And highly urbanized po itong lugar ha. Marami ng kabahayan dito. Okay? Dito pwede pa kayo maglagay ng swimming pool. Ayan, no? At may mga tanim silang mahoganis dito sa gilid, no? Or pwede pa kayo magpalagay ng magandang garden dito. Alright? Carport. Pwede nyo pang luwagan yan, mga boss. May mga tanim na rin silang mga nyog. Fully fenced, concrete. Ano po? Hindi ko lang alam kung kasama yung mga gamit, kung ano mga gamit ang kasama dito, but let's see. Okay, maluwag sa likod mga boss. Yan o. Pwede kayo maglagay ng sampahan nyo dito. Di ba? About 2 meters dito, tapos paliit doon. Mga 1.2 meters siguro yun. Naka-aircon. Okay. Naka-grilled ang mga windows. Alright, spandrel dito sa labas. Stainless ang gutter niya mga boss. Ang overhang siguro, mga 1.2 meters yan. Mataas ang kisame. No? Malalaki mga poste. Wala akong nakikitang cracks dito sa labas mga boss. Naka-elevate yung bahay about 1 foot. So, ito yung lanay. Ano po? And then, meron siyang stairway papunta sa taas. Hindi ko alam kung ano yan. Okay, silip po tayo dito sa loob ng bahay mga boss. Hello. Anong po meron sa taas? Parang tiris-tiris lang yan. Pwede tignan? Opo, sige. Tignan ko po muna. Pero okay lang ba? Okay lang tignan sa taas. Okay, salamat po. Okay lang, tignan natin. At least alam ng mga kliyente kung ano yung pwede nilang gawin. Okay, so medyo steep yung kanyang stairway, no? So kung may mga bata kayong kasama, ito siguro someday pwede nyo palagyan ito ng harang. May mga konting minor issues. Yan po. Yan. Tapos may aso dito. Yan. So ano po ito? Balcony, no? Okay. Boss. And dito sa gilid, ito naka-pave pa to, no? Pwede kayo mag-park ng motor. May gripo na rin dito sa labas. Yan, may mga kailangang i-repair. So outside kitchen, merong lababo, may lababo, may poso, nandun yung kanilang pump, may pintuan dito. Yan, may bubong na rin. Diretso dito sa bakod, may screen, ano. So ito kailangan lang ipa-repair. Okay? Yan. Kailangan mga pinturahan, di ba? So, konting touch-up lang po itong bahay na ito, mga boss. Anyway, maganda naman po ang presyo.
Okay, pasok pa tayo. Right. Maluwag ang pintuan mga boss. So, yan, varnish lang yan, repaint ulit. No, modern naman ang kanyang pintuan. Okay. And yun, maluwag ang living area. Almost open area. Yun lang yung kitchen na sa labas mga boss. Sarap ng pasok ng hangin dito, no? Hello po. Ayan. Kasama ba yung mga gamit, ma'am? Hindi. Ito yata, pero yung mga aircon, hindi na natatanggal. Yung mga aircon lang ang maiiwan. Okay, so, bahala na po kayo mag-usap ng owner kung ano yung mga gamit na gusto ninyo, baka pwede nyo pag-usapan. Yan. Dito po kasi sila nakatira ngayon. So, ito na pala yung pinaka-kitchen mga boss. So, open design, ano? Yan. Pero hindi po sila dito nagluluto. Although, pwede rin kayo maglagay ng small na pang quick, no? Quick preparation dito sa area na to. Yan. Diba? Ayan ang kisame. Tapos dito, toilet and bathroom. Common. Wala yatang kuryente. Walang kuryente mga boss. Isa sa mga isasuggest ko na kapag na-acquire nyo ito, maglagay kayo ng solar. Dahil yan ang nagiging problema ng Pilipinas ngayon. Supply ng kuryente. Okay, ito pa yung kusina mga boss. Ayan. Dito, naka-elevate ano. Tapos, may ano siya, ito, para hindi pumunta yung tubig dito sa loob. Okay, magandang tiles ha. Ito na yung bakod eh. Alright, bomba. So, walang kuryente ngayon, may bomba kayo, di ba? Oh. Yan. Pump. And doon tayo galing kanina. Doon, tayo sumilit. Yan, may mahogany. Alright. Yan. Touch up lang sa paint, no? Tapos, sliding windows. Dark color, dark tint yung mga salamin. Okay? Okay, dito lutuan nila. Alright? And, ilang kwarto po ito? Dalawa? Tatlong rooms. Master bedroom. Ito yung master bedroom. May tao dito? Wala. Hindi, pasok ka na. Okay, okay. Yan po yan. Ito yung master bedroom. Ang ganda ng tiles, mga boss. Oh. Tapos ito yung toilet na bathroom. Meron na pong built-in modular cabinet. Okay. Hindi siya ganun kalaki pero it's a decent space you have here. No. Maganda ang pasok ng natural light. As you see, walang kuryente pero maliwanag, no. And air condition, kasama na po yan, split type. Alright, ito yung toilet and bathroom. Hopefully, maliwanag dyan sa ating camera, no? Yan. Okay? Malinis. Maayos ang bahay, mga boss. Mga magandang pagkaka-maintain. Anong year po ginawa itong bahay? Mga ilang years na kaya? Wala pa naman 10 years to, no? Wala pa naman. Oo. So, ito, 2 kwarto magkaharap. Oo. Hindi, pasukin na po siya. Yan. Iba din ang kulay nito. Ito, window type aircon. Meron modular cabinet. Tanong nyo na lang kung kasama po yan. No? Modern ang design ng kisame din, kahit paano. Okay, maluwag ang mga pintuan, solid. Okay. And, ito yung isang room. Same size, mga boss. Okay, ito nakaharap dun sa carport. Yan. Alright. Tapos, same cabinet, same bed, no? Same tiles. Nice! Okay, so there you go.
421 po ang size ng property, mga boss. Okay, mga boss, mga sir. So there you go. Again, ang property is located in Palawig, Zambales. Ano po? Maganda yung location niya kasi very accessible. Fronting cemented barangay road. About 5 minutes sa National Highway. About 10 to 15 minutes to Iba, Zambales. About 10 minutes to Palawig downtown. And walking distance sa beach. Ano? Gusto nyo maligo anytime, punta lang kayo dyan sa beach, di ba? Tapos maluwag pa yung harap, pwede kayo maglagay ng swimming pool, mga boss. Very ideal for Airbnb or your vacation house here in Palawig, Zambales. This is about 5 hours drive from Metro Manila, mga boss, mga sir. So yung mga interesado dyan, by the way, ang title po ng titulado, no? Apo. By the way, titulado po yung property, mga boss, mga sir. So safe ang inyong investment para din doon sa mga naghahanap ng magandang upside value in the near future, mga boss. And Zambales, dumadami na po ang mga bumibili ng mga properties dito. Ikaw na lang ang hindi. Okay? So, kung interesado kayo sa property, mga boss, let me show you around here. Kontakin nyo ako. Trip tayo dito, mga boss, mga sir. Again, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood. Maraming salamat sa inyong time. Let's be grateful every day, mga boss, mga sir. Till the next property vlog.